Bago ko po simula ng aking kwento, gusto ko lang po humingi ng like, share, and follow. Maraming salamat po. Ang kwento na ibabahagi ko sa inyo ay hango sa totoong buhay. Sa isang masikip at malikabok na kalsada, sa gitna ng syudad, doon nakatira si Lando, isang batang lalaking nangarap ng magandang kinabukasan. Lumaki siya sa isang barong-baro, kasama ang kanyang inang si Aling Teresing, isang labandera at amang si Mang Romy, isang karpentero. Sa araw-araw, kapos sila sa pera ngunit hindi sa pagmamahalan. "Anak, ito na lang ang baon mo," sabi ni Aling Teresing isang umaga habang inaabot ang natitirang barya perang kinita mula sa paglalaba. "Salamat, inay," sagot ni Lando. Bagamat alam niyang sapat lamang ito para sa isang pandesal. Ngunit walang reklamo si Lando. Sa halip, pinangarap niyang makaahon sa kahirapan at balang araw makatulong sa kanyang mga magulang. Sa eskwelahan, hindi naiwasan ni Lando ang pang-alipusta ng mga kaklase niya. Madalas siyang tuksoin dahil sa kanyang mga lumang damit at butas-butas na sapatos. "Tingnan mo yan, si Lando. Mukhang hindi pa nakakain ng maayos," sabay tawa ni Berto, isa sa mga mayamang estudyante. "Lando, baka naman hindi mo pa kayang mag-aral dahil sa gutom," dagdag pa ni Mike, palaging kasama ni Berto sa pag-aalaska. Walang magawa si Lando kundi magpigil. "Hindi ko kayo papatulan," bulong niya sa sarili. Araw-araw, hinaharap ni Lando ang mga insulto at pang-aapi. Minsan, sinadyang buhusan siya ng tubig sa katawan habang naglalakad siya pauwi. Hindi na niya binigyan ng pansin, bagkus ay nagporsigi pa siya. Sa gabi, nag-aaral si Lando gamit ang kandila dahil sa wala silang kuryente. Nagsumikap siya dahil alam niya ito ang tanging daan upang makaahon sa hirap. Nang magtapos si Lando sa high school, agad siyang naghanap ng pansamantalang trabaho. Pumasok siya tagahugas ng pinggan sa isang maliit na kainan. Hindi ito madali, ngunit tinanggap niya ang lahat ng hirap. Habang nagtatrabaho, patuloy pa rin ang pag-aaral ni Lando. Nag-ipon siya ng pera para makapag-aral sa kursong agrikultura sa kolehiyo. Balang araw, magiging kilalang arkitekto ako, pangako ni Lando sa kanyang sarili. Habang naglilinis ng mga pinggan, kalipas ang ilang taon na walang sawang pagsusumikap, kapag tapos si Lando ng kolehiyo, kapasok sa isang malaking kumpanya bilang arkitekto. Mabilis siyang umangat dahil sa kanyang galing at tiyaga. Hindi nagtagal, nagtayo siya ng sariling kumpanya sa lungsod. Isang matagumpay na isang araw, habang nagpapatayo siya ng bagong gusali sa syudad, napadaan sina Berto at Mike. Parehong nagkaproblema ang mga ito sa kanilang buhay. Si Berto nalugi sa negosyo. Si Mike walang trabaho dahil sa bisyo at sa sugal. "Hindi ba ito si Lando? Yan ang inaapi natin noon," bulong ni Mike, habang pinagmamasdan si Lando na tila isang matagumpay na negosyante. "Oo nga, sino mag-aakala?" sagot ni Berto tila nawala sa sarili. Nang mapansin sila ni Lando, nilapitan nila ang dalawa. "Berto, Mike," bati ni Lando, ngiti sa kanyang mga lapi. Hindi makatingin ng diretso ang dalawa. "Lando, pasensya ka na noon. Puro kalukuhan lang kami," sabi ni Berto na pailing-iling. "Hindi namin alam na magiging ganito ka pala ka-successful," dagdag ni Mike tila nahihiya. Ngumiti sa Lando at sinabing wala yon. "Ang mahalaga, natutunan ko na ang kahirapan ay hindi dahilan para magpatuloy. Kaya kung
ako sa inyo, magsimula kayo ulit. Hindi pa huli ang lahat. Habang papalayo si Lando, nanatiling nakatulala sina Berto at Mike. Sa kanila, ng pagtanto na ang mga taong minsan nilang inalipusta, kung minsan sila pang magiging mas matatagumpay. At sa kanilang puso, naramdaman nila ang bigat na kanilang mga nagawang mali. Nasa isipan ni Berto ang mga salitang sinabi ni Lando. Siguro nga kailangan ko ring baguhin ang buhay ko. Si Mike naman ay tumango. O hindi pa huli para sa atin. At doon nila natutunan ang tunay na tagumpay ay hindi lamang pagkukuha ng pera, kapangyarihan,